Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Paling, shoutout kay Jericho Tundake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mali ka ba? Tatlong immortal. Elder, kung isa o dalawa, maaaring mali si Rauyo at ang kanyang mga alagad. Ngunit kung ito ay higit sa 100, pabayaan ang mga alagad na nagbabantay kay Sefeng, kahit ang buong nihilist na sekta ay hindi mahanap. Kung ang ulan ay magpapatango sa lahat, oo, daan-daang kakaibang hayop ang lumilipad mula sa kawalan. Ito ay hindi isang maliit na galaw. Hindi makatwiran na hindi nila ito malalaman. Paano kinuha ng Aaron ang daan-daang kakaibang hayop upang salakayin ang mga piling tropa ng Yaoshen Pavilion? Ang pangalawang tuktok ay may pagdududa. Oo, hindi banggitin na ang kalaban ay hindi alam, kahit tayo ay hindi alam. Ang pinakamahalaga ay ang hukbo ni Ye Gotcheng sa paanan ng bundok ay biglang umatras, at pagkatapos ay bumalik ng nagmamadali, di alam kung ano ang ginawa ni Aaron sa kanila. Whatever, now nihilism is his alliance. Nang marinig ang mga salita ng ibang tao, tumanggo rin sina Sanyong at Lin Mengsi, simpleng hindi si Han Sanchen ang kalaban, kung hindi, sila ang mga pagod na sa pagtakbo at dumaranas ng mental breakdown na dulot ng iba't ibang raid. Habang nag-uusap ang ilang tao, sumugod ang isa pang alagad at naglakad papunta kay Sanyong. Ang isa ay sumaludo at nagsabi, si Elder Chi, ang pinuno at ang Aaron ay nakabalik na. Napangiti si Sanyonggi, pakiusap na dali. Tumanggo ang alagad. Di nagtagal pagkatapos niyang umatras, dahan-daang lumipad ang Aaron kasama sina Qin Shuang at Ivory. Nagkatinginan ang mga nihilist. Mali ito. Naiintindihan na ang Aaron ay hindi pumasok sa tulong ng hukbo ng pamilya, ngunit paano niya nasa likod ang kanyang entourage at ang mga kakaibang hayop na nakibahagi sa labanan. Ngunit ang problema ay ang Aaron at iba pa ay 3 tao lamang. Hindi dinala ni Han Sanchen si Bai Xiaosheng at ang iba pa sa lawa ng ilog dahil sa takot na takutin ang ahas. Matapos mahulog, hindi tumigil si Han Sanchen. Nag-iwan lang siya ng isang salita at pagkatapos ay binawi si Ivory. Nang makitang hindi maaaring manatili ang Aaron, binuohan ng isang grupo ng mga tao ang Qin Shuangwei. Headmaster, ano ang nangyayari ngayong gabi? Paano? Paano iyon? Oo, hindi ka panipaniwala. Nilinggan ni Qin Shuang ang isang grupo ng mga nihilistic na disipulo, kabilang ang nakatatandang Sanyong, at nagpakita ng isang nakakaalam ng ngiti. Sa katunayan, noong una niyang narinig ang Aaron na nagsabi ng planong ito, labis din siyang nabigla. Sa hapon, hiniling siya ni Han Sanchen na magpanggap na nakikipaglaro sa kanila, ngunit sa hapunan, pumunta si Qin Shuang sa banyo. Sa katunayan, ang baboy ni Han Sanchen na parang maliit na Chanluchen ay naghihintay sa kanya sa likod bahay at dinala siya hanggang sa lungsod ng Tianlan. Pagkatapos ng lahat, ang digmaang ito ay malapit na nauugnay sa kanila. Bago nagsimula ang digmaan kanina, ilang beses nilang sinubukang magpadala ng mga tropa upang palibutan mula sa likuran, ngunit palagi silang tinambangan sa pag-akyat sa bundok. Ilang maliliit na tropa ang tinambangan hanggang mamatay at dumanas ng matinding pagkalugi, kaya mahirap silang suportahan. Para sa kanila, ang panghihikayat ng digmaan ni Qin Shuang ay isang napakadelikadong hakbang, ngunit isa rin itong pagkakataon.
Kung walang suporta, magkakaproblema lamang ang pamilyang Foye. Ito ang pundasyon ng kanilang pag-unlad. Paano nila ito papansinin? Sa gabi, alam ni Aaron na ang kanyang pag-uugali sa hapon ay ipinagkanulunan ng ilang taksil ng nihilismo kay Ye Gotcheng, na hindi siya nagulat, dahil ginawa ito ng Aaron para sa kanila. Ngunit para sa Aaron, wala itong nawala. Sinamahan din siya ni Ivory, at binasa rin niya ang aktwal na mapa ng nihilismo. Pagkatapos noon, nagkunwaring nag-assemble si Aaron, at pagkatapos ay kumalat ang balita na gusto niyang salakayin ang base camp ng Yaosheng. Sa mundong ito, hindi madaling paniwalaan ang katotohanan o kasinungalingan, ngunit ang katotohanan ang nagpapapaniwala sa mga tao. Mayroong isang hanay ng mga dobleng intriga. May katotohanan sa kasinungalingan, at may kasinungalingan sa katotohanan. Kapag nahuli si Ye Gotcheng sa intriga, ililipat siya mula sa bundok. Para naman kay Aaron, kakaibang hayop ang biglang lumitaw. Handa na si Aaron na maglagay ng grupo ng mga kakaibang hayop sa kanyang 8 ligaw na libro nang siya ay naglilibot sa mga bundok at tubig sa Sefeng noong hapon. Kung walang kaalaman sa labas, natural na hindi nila alam ang sitwasyon. Pagtingin sa kanya, umalis na lang siya mag-isa, pero bigla na lang, libu-libong tropa na ang nahugot niya. Sinong hindi bobo? So gusto mong malaman, si Qin Shuang ay nasa mabuting kalagayan at may sulyap sa karamihan. Ang isang grupo ng mga tao ay tumanggo na parang pinupukpok ang bawang, nakatingin kay Qin Shuang. Nais ko ring sabihin sa iyo, ngunit wala akong oras ngayon. Magtipon ang lahat ng mga alagad ng sabay-sabay. Qin Shuang daw. Sa sandaling lumabas ang mga salita, isang grupo ng mga tao ang nagkatinginan. Ano ang kanilang inipon sa oras na ito? Tatlong magpakailanman sumulong sa isang hakbang, paraan, nagyelo anak, hindi, punong guro. Sa oras na ito ang langit ay madilim na, magtipon upang gawin. Oo, ngayon ang mga piling tropang tinambangan sa Yaosheng Pavilion ay inatake na natin. Pansamantala, maaari tayong magtipid ng ating enerhiya ngayong gabi. Nakasimangot din ang dalawang matanda. Assembly. Siyempre, sasalakayin natin si Qin Shuang na nanunuya sa mahinang boses, hayaang pumunta kaagad ang lahat ng mga disipulo sa bulwagan. Makalipas ang 10 minuto, sasalakayin ng lahat ng tao ang garrison ng Yaosheng Pavilion sa paanan ng bundok. Bagaman ang isang grupo ng mga tao ay natigilan, ngunit ang pinuno ay may utos, ang iba ay agad na nagpaalam sa iba pang mga disipulo na magtipon ng madalian. Tatlong walang hanggang kilay ay nag-aalangan, ay nag-iisip tungkol sa intensyon ng Qin Frost. Ilang sandali pa ay naintindihan na niya. Ngayon, kung ang hukbo ng Fujiya ay bumagsak sa pagkubkob at makiisa sa nihilismo, ito ay isa ring mabuting hukbo. Kung aatakihin mo ang hukbo ng gamot na God Pavilion sa ibaba, maaari kang bumuo ng isang encirclement ng gamot na God Pavilion. Sa digmaang ito, kahit sa sandaling ito, mahirap hulaan kung tayo ay mananalo o matatalo. Sa oras na ito, dinala ng Aaron si Ivory pabalik sa Sefeng, ngunit hindi siya nagpahinga. Sa halip, pumunta siya sa likod ng Sefeng. Sa paanan ng bundok, si Ye Gotcheng ay nasa garrison. Pagkatapos ng isang gabing pagtakbo, ang kanyang mga alagad ay pagod na pagod, ngunit wala silang panahon upang gumawa ng anumang mga pagsasaayos sa pahinga. 10,000 tropa ang ibinalik sa gawaing pagtatanggol sa ilalim ng pagsasaayos ni Ye Gotcheng. Ang dispatch ni Ye Gotcheng ay napaka-stable din. Hinawakan niya ang tatlong mas mababang pas ng nihilism, karaniwang hinaharangan ang paraan ng pagsingil ng nihilism. Nagpadala rin siya ng mabibigat na sundalo upang bantayan ang iba pang mga landas. 100 metro ang layo, mayroong isang kampo para sa sumusuportang hukbo, na may higit sa 30,000 katao, na handang harapin ang anumang emergency sa front sentry. Para sa kanya, pinangunahan niya ang natitirang 10,000 katao upang patatagin ang kanilang mga sarili sa third-tier deployment sa hindi regular na paraan. Ang buong sistema ng pagtatanggol ay halos hindi nababasag gaya ng isang bar aisles na bakal. Alam din ni Ye Gotcheng na pagkatapos matalo ang mga piling tao sa pananambang sa bundok, darating ang pamilyang sumusuporta sa hukbo ng lungsod ng Tianlan, at malamang na magsanib puwersa ito sa nihilismo, kaya dapat siyang mag-ingat. Commander Yu, andito na si Commander Chen. Sa oras na ito, dumating ang isang katulong upang magulat. Nang marinig ang pangalang ito, agad na kumunat ang noo ni Ye Gotcheng, anong ginagawa niya dito?
Maraming tao ang dinala ko. Si Lord daw ang nagpadala sa kanya. Biglang naging malamig si Ye Gotcheng, sa ilalim ng gabay ng aking lingkod, kasama si Nawuyan at iba papabalik sa pangunahing account. Sa harap ng karamihan ay isang lalaking nasa edad 30s ang edad. Mayroon siyang bigot, mata ng lawin at espiritong mamamatay tao sa kanyang masamang espiritu. Sinundan niya ang ilang katulong sa likuran niya. Nang makita niyang paparating si Ye Gotcheng, marahan niyang pinulot ang kanyang manipis at mahabang kilay. Anong ginagawa mo dito? Ang kutis ng dahon ng Gu City ay nagyayelong malamig, sabi ng kaunting kawalang galang. Haha, ano pa ba ang magagawa ko? May utos ang Panginoon. Alam niyang hindi ka maaasahan, kaya espesyal na inutusan niya akong pumunta rito kung sakaling may ma-accident. Bulong ni Commander Chenda. Maglalagay ako ng sarili kong depensa sa paanan ng nihilist na bundok, anong problema? Hindi ka namin kailangan dito. Dalhin ang iyong mga tao at pumunta ng malamig na sabi ni Ye Gotcheng. Walang dalawang general sa isang hukbo. Ang pagdating ni Commander Chen ay malinaw na naghihigpit sa kapangyarihan ni Ye Gotcheng, na malinaw naman na hindi ito ang gustong makita ni Ye Gotcheng. Nang marinig ang pag-inom ni Ye Gotcheng, hindi nagalit si Commander Chen, ngunit hinamak ng ngumiti, ano? Pareho tayong pantay, at inuutusan mo ako. Dumating ako sa utos ng Panginoon. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maimpluwensyahan ako? Panipi, hayaan ang lahat ng iyong mga tauhan ay nasa defensive. Oo, nagmamadaling umorder ang isa sa mga nasasakupan. Sa kanyang paglipat, gumalaw din ang nakatatandang Shufeng at ang iba pa, at ang magkabilang panig ay nakabunot ng mga punyal. Paano makakatulog ng mahimbing ang iba kung saan sila nakahiga? Haha, Commander, kami, lahat ay gawa para sa Panginoon. Bakit tayo kinakabahan? Gusto mong bumalik tayo? Pwede tayong bumalik, pero naisip mo na ba kung paano haharapin ang Panginoon? Ang Panginoon ang siyang napupuot sa pagsuway ng mga tao. Panipi, ano pa, kasama na ang family supporter ni Tianlan. Sa sandaling umatake ka ng may nihilismo, kung hindi mo ito mahawakan, maaari mo bang tanggapin muli ang responsibilidad? Sa oras na ito, sa tabi ni Commander Chen, isang matandang iskolar, na mukhang master, ay nagsabi sa malamig na boses. Nang marinig ito, si Ye Gotcheng ay mukhang pangit, malamig na sabi ni Wuyan. Haha, syempre, ang commander namin na si Chen. Mahirap bang makinig sa utos ni Yeda? Nagpatakbo ka ng isang marathon pabalik-balik sa isang gabi, at pagkatapos ay hayaan kang mag-utos na harapin ito. Natatakot ka bang hindi mo ito matiis? Nakangiting sabi ng matandang iskolar. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, tumawa ang lahat sa paligid ni Commander Chen. Talagang kinutya ng matandang iskolar ang nahihiyang hitsura ni Ye Gotcheng na niloko ngayong gabi. Sino ang hindi makakarinig nito? Mukhang si Ye Gotcheng malamig, ang kondisyong ito ay ganap na hindi siya makakasang-ayon. Nangangahulugan ito na ang kanyang katayuan ay mababawasan, at kahit na umabot ito kay Wang Janzi, siya ay madidismaya sa kanya, at kahit na siya ay unti-unting mamarginalize sa hinaharap, malinaw na ang mga tropa sa paanan ng bundok ay inutusan ng Panginoon na bantayan ko ng personal. Kahit nandito ka para tulungan ako. Hindi ba malinaw kung sino ang namumuno at kung sino ang namumuno? Nagngangalit si Ye Gotcheng sa malamig na daan. Halatang hindi nasisiyahan si Commander Chen at magsasalita na sana, ngunit biglang may isang alagad na nagmamadaling lumapit. Pagkatapos, lumuhad sa lupa, sinabi niya sa isang apurahang tinig, Elder Marshal Brother Ye, hindi maganda. Kakababa ko lang mula sa nihilism. Aaron. Inorganisa ng Aaron ang lahat ng tropa ng nihilism para salakayin tayo kapag tayo ay pagod. Panipi, Ye Gotcheng biglang isang leng, espesyal ano, halika ulit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.